Nagsisimula ang kwento nang makilala natin ang isang adventurer na nagngangalang Orhan, na mahusay sa paggamit ng espada at mahika, ngunit ito ang dahilan kung bakit siya napatalsik sa grupo ng mga bayani. Ipinaliwanag ng kanilang pinuno, si Oliver, na binigyan na niya si Orhan ng maraming pagkakataon upang umunlad mula noong mga bata pa sila, ngunit hindi pa rin siya sapat na malakas para lumaban sa kanilang tabi. Nalaman natin na siya at si Oliver ang bumuo ng grupo 8 taon na ang nakalilipas, at sila ang unang nakarating sa ika-74 na palapag sa Southern Great Dungeon, kaya tinawag silang Heroes Party ng lahat. Ipinaliwanag ni Oliver na mahalagang magkaroon ng isang enchanter sa kanilang grupo. At noong huling pagsalakay kung saan may iba pang mga enchanter, napagtanto nila na si Orhan ay walang-wala kumpara sa iba pang mga enchanter na may S rank. Ipinaliwanag niya na dapat ay isa siyang swordsman. Ngunit dahil kailangan ng kanilang grupo ng isang enchanter, napilitan siyang mag-convert dahil siya ang may pinakakakayahan dito. Ipinaliwanag niya na nag-imbento pa nga siya ng sarili niyang uri ng mahika para mabawi ang kanyang kahinaan. Ngunit sinabi sa kanya ni Oliver na nakahanap na sila ng kapalit, kaya napagtanto niya na nakapagdesisyon na sila. Nagpasalamat siya sa kanila para sa lahat, ngunit sinabihan siya ngayon ng salamangkero na nakakainis siya dahil lagi niya silang sinasabihan kung ano ang gagawin, tinatawag siyang Jack of all trades dahil marami siyang nagagawa, ngunit sa antas na A-rank lamang. Sa kasalukuyan, nakita natin si Orhan habang gumagamit siya ng mga buff upang mapahusay ang kanyang lakas, at pinuksa niya ang isang grupo ng mga goblin. Natutuwa na hindi pa nawawala ang kanyang husay bilang isang swordsman. Kahit na pansamantala lamang ang kanyang mga buff, nalaman natin na nakaisip siya ng isang bagong estilo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang mga kasanayan bilang isang enchanter at swordsman upang walang tatawag sa kanya bilang Jack of all trades muli. Nakipag-ugnayan siya sa teleportation crystal sa palapag upang makapagsimula siya mula roon sa susunod na pagbisita niya sa dungeon, ngunit bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga adventurer na tumatakbo palayo. Pinag-usapan nila kung paano nila iniwan ang isang babae dahil wala silang kalaban-laban sa mga orc. At naisip ng kanilang pinuno na dapat na lang nila itong hayaang mamatay, sinasabi sa lahat na hindi mahalaga ang kanyang buhay dahil kakasali lang niya sa kanilang grupo. Ngunit nagalit si Orhan nang marinig ito dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng maiwan ng kanyang grupo. At pinagalitan niya sila dahil sa pag-iwan sa babae. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na hindi sila sapat na malakas para iligtas siya. At sinubukan niyang tamaan si Orhan, na madaling nagpatambo sa kanya, at tinanong ang iba kung saan niya matatagpuan ang babae. Nakita natin ang babae na napapaligiran ng isang coven ng mga orc at tumawag siya ng isang barrier upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit lahat sila ay tinamaan ito hanggang sa ito ay mabasag. Akala niya ay tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit biglang ginamit ni Orhan ang kanyang mahika sa hangin upang tangayin sila at sumugod siya sa kanila ng diretsyo. Nagulat siya nang makita ang isang swordsman na gumagamit ng mga support spell habang nakikipaglaban. At habang hinihiwa niya ang mga orc, napaisip siya kung ito ba ay isang swordsman o isang enchanter. Ginamit niya ang kanyang mahika upang putalasin ang kanyang espada at patuloy na pinuputol ang mga orc, habang napagtanto niya na ang kanyang mga kasanayan ay kamangha-mangha. Matapos niyang talunin silang lahat, tinanong niya ito kung ayos lang ba siya at umiyak ito nang mapagtanto niya na muntik na siyang mamatay. Tinulungan niya itong makatakas sa dungeon at nagpaalam, ngunit sinabi niya rito na gusto niya itong pasalamatan ng maayos at nagpakilala bilang si Sofia Cladel. Nakilala niya ang apelyido nito at naisip niyang pamilyar ang crest sa damit nito, ngunit niyaya niya itong kumain kasama niya dahil gusto niyang ipakita kung gaano siya nagpapasalamat. Dinala niya ito sa isang restaurant at nakita niya ang crest sa isang karatula, na nagpaisip sa kanya na siya ay mula sa Night Sky Silver Rabbits. Alam niya na isa ito sa pinakamalaking guild sa kaharian at nakita niya ang kapatid nitong si Selma, na agad siyang nakilala. Sinabi niya rito na matagal na silang hindi nagkita, at nagtaka si Sofia kung paano niya ito nakilala. Kaya, ipinaliwanag niya na sikat si Selma dahil siya ang pinakamakapangyarihang enchanter sa kontinente. Naisip niya na magkaroon ng iba't ibang papel ang mga miyembro ng partido, kaya naman nagtutulungan na ngayon ang mga umaatake at tagapagtanggol upang labanan ang mga halimaw habang tinutulungan sila ng mga taga-suporta mula sa likuran. Inangkop din ng grupo ng bayani ang kanyang ideya, kaya napilitan si Orhan na maging isang enchanter, ngunit matapos makitang mas mahusay siya kaysa sa kanya noong huling pagsalakay, nagpa siya silang paalisin siya. Iniisip ni Selma kung hinahabol ba niya ang kanyang 14 na taong gulang na kapatid na babae. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, sinabing hapunan lang iyon. Ngunit nagalit si Selma nang marinig ito dahil inakala niyang sinasabi nito sa kanya na hindi sapat si Sofia para sa kanya. Sinabihan niya si Selma na maging mabait sa kanya dahil iniligtas nito ang kanyang buhay at inamin na pumunta siya sa dungeon ng mag-isa. Kaya, pinagalitan siya ni Selma dahil umalis siya ng walang pahintulot. Sinabihan niya itong huwag nang uulitin at humingi ng tawad sa pagiging bastos kay Orhan. Kaya, sinabihan siya nitong ayos lang at sabay silang kumain. Pinag-usapan nila ang kanilang huling pagsalakay at nagtaka si Sofia kung bakit tila maraming alam si Selma tungkol sa kanya. Kaya, ipinaliwanag niya na sikat siya dahil miyembro siya ng Heroes Party.
Natarante si Sofia nang marinig ito, ngunit isiniwalat niya na hindi na siya bayani dahil umalis na siya sa party. Nagtaka si Selma kung bakit nila siya pinakawalan, kaya sinabi niya sa kanya na may mga dahilan sila, at napagtanto niya na isa siyang free agent. Akala niya ay iimbitahan siya nito na sumali sa Silver Rabbits. Kaya, sinabihan niya ito na gusto niyang mapag-isa ng ilang sandali, ngunit sinabi niya na mali ang akala nito at isiniwalat na mayroon siyang perpektong trabaho para sa kanya. Gusto niyang sumali ito sa kanilang guild para sa teaching expedition bukas at nabanggit na isang grupo ng mga A-ranks ang mangunguna sa mga recruit habang gugugulin nila ang 3 araw sa pababa sa 50 palapag sa malaking dungeon. Binanggit niya na kahit ang pinakamahuhusay na adventurer ay inaabot ng hindi bababa sa 6 na buwan para makababa sa 50 palapag, ngunit ipinaliwanag niya na posible itong gawin sa loob ng 3 araw basta't tatahakin nila ang pinakamaikling ruta. Sa tingin pa rin niya ay nakakabaliw ang kanilang schedule. Kaya, inamin niya na totoo ito, ngunit iginiit ng kanilang mga sponsor na manatili sila rito. Sa tingin niya, ang layunin ng ekspedisyon ay malagpasan ng mga recruit ang mga boss, na lumalabas bawat 10 palapag, at alam niya na lalakas ang guild kung kayang tuklasin ng mga baguhan ang mas malalalim na level ng mag-isa. Humanga siya sa kung gaano siya katalino dahil iyon mismo ang gusto ng guild. At ipinaliwanag niya na ang mga baguhan ay karaniwang namamatay sa pakikipaglaban sa mga boss, kaya naman nagpadala ang guild ng mga A-ranker kasama nila. Nabanggit niya na ang layunin ay para marehistro ang mga baguhan sa mga kristal ng teleportasyon sa mas malalalim na palapag. Ngunit nagtataka si Orhan kung ayos lang ba para sa kanya na lumahok dahil mahalaga ang misyon para sa guild. Sinabi niya sa kanya na nirerespeto niya siya bilang isang enchanter, na nagpapasaya sa kanya, ngunit nagtataka siya kung bakit niya sinabi iyon gayong alam niyang walang-wala ang kanyang mahika kumpara sa kanya. Ayaw na niyang bumalik sa pagiging isang enchanter, kaya sinabi niya rito na may iba pa siyang plano, at sinubukan siyang kumbonsihin ni Sofia na sumali sa kanila, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Ipinaliwanag niya na nag-convert na siya, kaya sasali na lang siya sa ekspedisyon bilang isang swordsman, na ikinagulat ni Selma. Ngunit sinabi niya na ayos lang dahil sa palagay niya ay babalik siya sa pagiging isang enchanter kung sakaling maging mahirap ang mga bagay-bagay. At sinabihan niya itong magulat sa punong tanggapan ng guild bukas kung gusto niyang sumali sa kanila. Pagkatapos noon, kinausap ni Orhan ang isang matandang lalaki na nagpasalamat sa kanya sa pag-a-advertise ng kanyang tindahan, ngunit sinabi sa kanya ni Orhan na hindi na niya ito maaaring ipagpatuloy dahil hindi na siya miyembro ng Heroes Party. Sa tingin niya ay walang makikinig sa kanya ngayong hindi na siya bayani, ngunit sinabi sa kanya ng matandang lalaki na hindi mahalaga iyon at sinabing palagi siyang magpapasalamat sa kanya. Naniniwala si Orhan na wala na siyang kaugnayan. Ngunit sinabi ng matandang lalaki kay Orhan na nagsisimula pa lamang ang mga bagay-bagay at dapat niyang gawin na lang ang sa tingin niya ay pinakamainam. Kinabukasan, tumungo si Orhan sa punong tanggapan ng Silver Rabbit at natuwa si Selma na nagpasya siyang sumama sa kanila. Nakilala niya ang pinuno ng guild na nagngangalang Vince at tinanong ito tungkol sa ekspedisyon ng pagtuturo. Kaya, sinabi niya na ipapapaliwanag niya kay Selma ang lahat. Nalaman natin na bago dumating si Orhan, sinabi ni Selma kay Vince na umalis na si Orhan sa grupo ng mga bayani at sa palagay niya ay hindi sila magiging kasing lakas kung wala siya. Sinabi niya na tama si Vince dahil alam niya na ang mahika ng suporta ni Orhan ay nakatulong sa kanila na maging pinakamalakas. Sinabi niya na ang kanyang mga spell ay hindi ganoon kalakas, ngunit ang kanyang bilis ng pagcast ay hindi kapanipaniwala at gumagamit siya ng mga orihinal na spell. Habang sinusuri ang sitwasyon, naisip niya na taglay niya ang lahat ng kasanayang kailangan ng isang enchanter. At ngayong wala na siya sa grupo ng mga bayani, naniniwala siya na mababawi ng Silver Rabbit ang unang pwesto. Hindi makapaniwala si Vince na pinakawalan nila siya, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang mga enchanter ay hindi karaniwang nakakakuha ng kredito na nararapat sa kanila, ngunit alam niya na si Orhan ay makapangyarihan. Sa kasalukuyan, ikinwento ni Selma kay Orhan ang kanilang plano na makarating sa 51st floor sa loob ng 3 araw, at nalaman niya na mayroong 10 grupo ng mga baguhan at 5 escort. Ang mga baguhan ang haharap sa mga halimaw, habang ang mga escort naman ang paprotekta sa kanila kung may mangyaring hindi maganda. Ngunit nagtataka si Orhan kung bakit 5 escort lang ang mayroon dahil sa palagay niya ay kailangan pa nila ng mas marami para suportahan ang mga baguhan. Ipinaliwanag ni Selma na kailangan ng mga baguhan ng dagdag na stress para matulungan silang umunlad. Ngunit alam niyang hindi yun ang tunay na dahilan at hindi nila sinasabi sa kanya ang totoo dahil isa siyang outsider. Nagpasya pa rin siyang tulungan sila. Kaya sinabi ni Vince sa kanya na makakatanggap siya ng 2 gintong piraso ng maaga at isa pang 10 kung magtatagumpay ang misyon. Sa tingin niya ay malaki ito dahil katumbas ito ng 1 taon na gastusin sa pamumuhay. Kaya ipinaliwanag ni Selma na iyon ay dahil alam nila kung gaano siya kahalaga. Pagkatapos noon, tumungo si Orhan sa pasukan ng dungeon kung saan niya nakita ang iba pang miyembro ng ekspedisyon at napagtanto niyang pupunta rin si Sofia. Sinabi niya rito na maganda ang itsura nito sa kanyang uniforme, na siyang dahilan kung bakit siya namula, ngunit tinanong siya ni Selma kung mayroon ba itong kasintahan dahil tila alam nito kung paano mabobola ang isang babae. Kaya ipinaliwanag niya na wala.
Ngunit alam niya kung paano makipag-usap sa mga babae dahil may mga babae sa Heroes Party. At naalala niya na lahat sila ay nakatira sa iisang mansyon. Nagtataka si Sofia kung saan siya kasalukuyang nanunuluyan, kaya isiniwalat niya na natutulog siya sa isang inn, ngunit naghahanap siya ng matatawag na tahanan. Nagtataka si Selma kung bakit tinanong siya ni Sofia ng ganoong tanong, iniisip kung plano ba nitong bisitahin siya, ngunit ipinaliwanag niya na mausisa lang siya. Napagtanto ni Selma na mukhang tensyonado ang iba, kaya humingi siya ng tulong kay Orhan para pakalmayan sila, at sinabihan niya si Sofia na hanapin ang kanyang grupo. Dinala niya si Orhan sa iba pang mga escort at sinabing mapagkakatiwalaan nila siya dahil malakas siya, ngunit sinabihan siya nitong huwag taasan ang kanilang mga inaasahan sa kanya. Nagpakilala siya bilang isang frontline attacker at dalawa sa kanila na nagngangalang Anthem at Bernard ay nagpahayag na sila ay mga tagapagtanggol. Ipinahayag ng batang babae na nagngangalang Kathy na siya ay isang manggagamot at dahil si Selma ang enchanter, naisip ni Orhan na balanse ang kanilang grupo, ngunit iniisip niya kung sino ang papalit sa kanya bilang attacker kung hindi siya sumali sa kanila. At nalaman natin na nawala ng guild ang kanilang alas kamakailan. Kaya gusto ni Selma na palitan sila ni Orhan. Ngunit tutol si Vince dahil si Orhan ay isang enchanter na katulad niya, kaya hindi magiging balanse ang kanilang grupo. Sa tingin niya, si Orhan na lang ang kanilang pag-asa dahil wala silang nagawang progreso sa loob ng isang taon. Ngunit iniisip niya kung gaganap ba siya ng maayos bilang kanilang attacker. Dinala niya si Orhan sa mga baguhan at sinabi sa kanila na makakarating sila sa ika-51 palapag dahil kasama nila si Orhan. Ipinahayag niya na kasama siya ng Heroes Party nang makarating sila sa ika-74 na palapag. Kaya, mas kilala niya ang dungeon kaysa sa sinuman sa kanila, at lahat ay namanghanang narinig ito. Tiwala silang aakayin niya sila sa ika-51 palapag, at sinabihan niya silang maghanda dahil papasok na sila sa dungeon. Sinabihan siya nitong huwag itong paglaruan, ngunit sinabi niya na sinabi lang niya ang totoo at ipinaliwanag na trabaho nilang siguraduhing makakapagpahinga at makapag-focus ang mga baguhan sa dungeon. Nalaman natin na gusto lang niya ang titulong bayani para matulungan ang matandang lalaki na mamili, ngunit nag-aalala siya na baka masira ang reputasyon nito, at sinabihan siya ni Selma na samahan ang Group 10. Sinabi niya na sila ang mga pinaka-promising na baguhan at iniisip niyang makakarating sila sa gitnang palapag kung matututo silang magtrabaho bilang isang grupo, kaya gusto niyang sanayin niya sila. Binati niya ang lahat sa grupo at napagtanto na isa si Sofia sa kanila, ngunit nagtataka siya kung bakit tatlo lang sila. Sinabi sa kanya ng kanilang pinuno, si Logan, na ito ay dahil hindi sila kayang sabayan ng iba, ngunit nag-aalala si Orhan tungkol sa kanyang kinabukasan dahil mukhang mayabang ito. Ipinahayag niya na isa siyang enchanter at iniisip na malalampasan niya si Selma sa hinaharap habang ipinaliwanag ng kanilang tagapagtanggol, si Carol, na hindi niya kailangan ang kanyang kalasag o ang kanyang baluti dahil hindi siya matatamaan ng mga halimaw. Napagtanto ni Orhan na plano niyang iwasan ang lahat ng pag-atake ng mga halimaw, ngunit sinabi niya rito na mahirap maging isang uri ng tagapagtanggol na umiwas, at sinabi ni Logan na binalaan siya ng kanilang mga guro tungkol dito, ngunit hindi niya sila pinansin. Ipinahayag ni Sofia na isa siyang rear attacker, at natuwa si Orhan na may isang normal na tao sa kanilang grupo, ngunit sa palagay niya ay magiging mahirap ang misyon dahil tila may problema ang dalawa sa kanila. Nagsimula silang kumilos nang papasok sila sa dungeon, at nagtaka si Carol kung bakit umalis si Orhan sa grupo ng mga bayani, ngunit sinabi niya rito na wala siyang pakialam doon. Ipinahayag niya na sinabi sa kanila ni Sofia na isang kahangahangang tao ang sasali sa kanila at tinanong niya si Sofia kung siya ang tinutukoy niya. Kaya, ikinwento niya sa lahat kung paano niya iniligtas ang kanyang buhay. Kaya, napagtanto ni Carol na isa siyang bayani at nagtaka siya kung binuksan niya ang usapan para pakalmayan si Sofia, iniisip na mas maalalahanin siya kaysa sa hitsura niya. Nakakita tayo ng dalawang lobo na tumatakbo papunta sa kanila, ngunit tinusok sila ni Orhan gamit ang kanyang bitag at naisip niya na ito ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang mga halimaw na handang humabol sa kanila dahil wala silang oras na sayangin sa mga walang kwentang labanan. Nakarating sila sa ika-20 palapag at napagtanto ni Orhan na si Logan ay isang henyo na enchanter, ngunit kailangan niya ng mas maraming karanasan dahil napakahina niya sa pagbibigay ng mga utos. Napansin niya na kayang gampanan ni Carol ang kanyang tungkulin dahil mayroon siyang disenteng bilis, ngunit ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay pabaya, at sa palagay niya ay kailangan niya ng mas maaasahang mga armas. Hindi kasing kahanga-hanga ni Sofia ang kanyang mga kasama, ngunit mas malakas na siya kaysa sa isang baguhan, at alam niya na patuloy itong uunlad bilang isang adventurer. Natalo nila ang boss sa ika-20 palapag at sinabihan ni Selma ang lahat na pumunta sa susunod na antas at irehistro ang kanilang mga guild card upang matapos na ang araw na ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Orhan kay Selma na lahat ng nasa Group 10 ay may potensyal, ngunit hindi sila nagtatrabaho bilang isang grupo, at nag-aalala siya na baka mamatay si Carol. Ngunit sinabi ni Selma na malaki na ang kanyang pag-unlad, kaya napaisip siya kung anong klaseng tao siya noon. Bumalik si Orhan sa inn kung saan niya napagtanto na ang grupo ng mga bayani ay nasa unang pahina ng pahayagan at binanggit doon na mayroon na silang bagong enchanter.
Iniisip niya na malalaman ng lahat na siya ay pinalayas at hindi niya maisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga baguhan dito, iniisip na babaguhin nito ang kanilang opinyon sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Orhan sa tagpuan, ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang kaibigang si Lena, na sinabi na matagal na siyang hindi nakikita nito. Nalaman natin na miyembro rin siya ng Heroes Party at naalala niya na lagi siyang mabait sa kanya kahit hindi siya tinatrato ng maayos ng ibang miyembro noong malapit na siyang ipatapon. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan niya. Kaya, sinabihan niya itong bumalik sa party, ngunit sa palagay niya ay ayaw na siyang bumalik ng ibang miyembro at sinabi niya rito ang tungkol sa artikulo sa pahayagan. Inamin niya na humihingi siya ng mag-isa, ngunit nangako siyang hihikayatin ang iba na tanggapin siya muli dahil sa palagay niya ay kailangan nila ang kanyang lakas. Napagtanto niya na seryoso ito sa pagbabalik sa kanya, ngunit sinabi niya rito na ayaw na niyang bumalik sa party. At ipinaalala niya rito ang kanilang pangako na magkasamang linisin ang malaking dungeon. Naging emosyonal siya nang marinig ito, ngunit sinabi niya na ginawa nila ang pangakong iyon kasama si Oliver, na nagpatalsak sa kanya palabas ng party, kaya hindi ito mangyayari. Naglakad siya palayo habang iniisip kung paano niya pa rin gustong tuparin nilang tatlo ang pangakong iyon ng magkasama, ngunit alam niyang huli na ang lahat dahil wala ng lugar para sa kanya sa Heroes Party. Naalala niya kung paano nabanggit sa artikulo na siya ay pinalayas mula sa Heroes Party dahil mahina siya. At nang makarating siya sa tagpuan, napagtanto niya na pinag-uusapan siya ng lahat. Binati niya ang mga baguhan, ngunit napansin niyang iba na sila kumpara kahapon. At humingi ng tawad si Selma sa paggamit sa kanya upang magbigay inspirasyon sa kanila dahil hindi niya alam na pinalayas siya sa Heroes Party. Nangako siyang susuportahan ang lahat, at iniisip pa rin ng ibang mga escort na kahanga-hanga siya dahil nakarating siya sa ika-74 na palapag. Kinausap niya ang mga miyembro ng Group 10 tungkol sa balita at iniisip ng mga babae na puno ito ng kasinungalingan. Ngunit tinanong siya ni Logan kung totoo ito. Kaya inamin niya na pinalayas siya dahil mahina siya at hindi siya ang bayaning inaasahan ng lahat ngayon. Ngunit alam ni Sofia na malakas siya dahil natalo niya ang kawan ng mga orc sa isang iglap. Ipinaliwanag niya na sapat ang kanyang lakas upang dalhin ang lahat sa 51st floor at sinabi na maaaring hindi na siya bayani, ngunit nangangako pa rin siyang paprotektahan sila. Nagtiwala sa kanya ang mga babae, ngunit nagsimulang questionin ni Logan ang kanyang lakas at inisip na isa siyang hangal dahil sa pagiging excited kahapon. Bumalik sila sa dungeon at alam ni Orhan na ang kanilang layunin ay lumipat mula sa palapag 21 patungo 35, ngunit dapat niyang hayaan ang mga recruit na manguna hanggang sa makarating sila sa palapag 31. Napatay ni na Sofia at Carol ang mga halimaw sa kanilang daan, at nang makarating sila sa ika-31 palapag, nakatagpo nila ang isang grupo ng mga goblin, kaya inutusan ni Orhan ang lahat. Pinalakas ni Logan ang mga babae at pinatay ni Carol ang mga goblin. Ngunit natarante si Sofia nang makita niya ang isang orc dahil mayroon siyang emosyonal na pinsala mula noong inatake siya. Nagsimula itong maglakad patungo sa kanya at nagtaka si Logan kung bakit walang ginagawa si Orhan, iniisip na dahil hindi siya maaasahan. Ngunit bigla niyang ginamit ang kanyang debuff spell upang pabagalin ang orc at sinabihan si Sofia na kumalma dahil hindi siya nakikipaglaban ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang fire javelin upang pabagsakin ang orc, na nagpahanga kay Orhan dahil hindi niya alam na kaya pala nitong gumamit ng advanced magic, at pinuri niya ito sa nagawang ito. Nakarating sila sa ika-35 na palapag kung saan nakakita sila ng isang higanteng gagamba, at inakala ni Logan na hindi sila sapat ang lakas para talunin ito, ngunit binigyan siya ni Orhan ng karaniwang utos na palakasin ang iba. Sumugod si Carol at hiniwa ang likod nito, ngunit sinabihan siya ni Orhan na mag-ingat dahil makamandag ito, at nagawa niyang iwasan ang mga atake nito. Habang pinapanatili niyang abala ang gagamba, ginamit ni Sofia ang kanyang wind cutter para hiwain ang mga binti nito at nagsimulang magdiwang si Carol. Ngunit sinabi sa kanya ni Orhan na hindi pa tapos at inutusan si Logan na palakasin ang kanyang lakas at teknikal na kasanayan. Nang hawakan siya ng gagamba gamit ang sapot nito, nabanggit ni Orhan na dapat ay sapat ang kanyang lakas para putulin ang sapot nito. At napagtanto ni Logan na hinulaan na niya ang lahat, ngunit nahihirapan pa rin siyang makawala. Inutusan ni Orhan si Sofia na maghanda ng palaso na bato at sinabi kay Logan na malapit nang mawala ang kanyang mahika, kaya kailangan niya itong palakasin muli. Napagtanto ni Orhan na 3 spell lang ang kaya ni Logan na gamitin ng sabay-sabay. Kaya, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang support magic upang mapabuti ang talas ng mga kutsilyo ni Carol, na nagbigay daan sa kanya upang makawala. Nagpatawag si Sofia ng isang palaso na bato at ginamit ito upang durugan ang gagamba. Kaya, ipinagdiwang ng mga batang babae ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Orhan kay Logan na nanalo sila salamat sa kanyang support magic at pinasalamatan niya si Orhan sa pagbabantay sa kanila, ngunit sinabi niya na oras na para bumalik. Pagkatapos nilang umalis sa dungeon, pinuri ni Selma ang lahat sa paggawa ng mahusay na trabaho at ipinaalala sa kanila na bukas na ang kanilang huling araw, kaya kailangan nilang magpahinga at maging handa para dito. Inanyayahan ni na Anthem at Bernard si Orhan na kumain ng hapunan kasama nila, at napagtanto niya na hindi sila nababagabag sa balita, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila.
Nakita natin si Logan kasama ang mga batang babae sa isang karwahe at tinanong niya si Sofia tungkol sa oras na iniligtas siya ni Orhan. Kaya, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa Wind Blast at Support Magic na ginamit niya upang talunin ang mga orc. Alam ni Logan na gumamit siya ng Sharpness Up, na siyang parehong galaw na ginamit niya upang tulungan si Carol na makawala. Ngunit nagtataka si Logan kung gumagamit ba siya ng espada dahil ang spell ay maaari lamang gamitin sa mga armas. Kaya, ipinaliwanag ni Sofia na gumamit siya ng espada upang sugpuin ang mga orc at nabanggit na siya ay naging isang attacker pagkatapos niyang umalis sa grupo ng mga bayani, na nagpahanga kay Logan. Sa tingin niya ay hindi ito makatuwiran dahil si Orhan ay tila isang perpektong enchanter at naalala niya kung paano ang kanyang mga utos ay palaging nasa tamang direksyon. Naisip niya ang spell na ginamit ni Orhan sa orc at alam niya na ito ay isang debuff na napakahirap gawin kaya't kahit si Selma ay bihirang gamitin ito, ngunit madali itong nagamit ni Orhan. Naalala ni Logan ang kanilang laban sa gagamba at sa palagay niya ay perpekto ang kanilang formation dahil sinabi sa kanila ni Orhan kung ano ang gagawin. Alam ni Logan na hinulaan niya ang huling pag-atake ng gagamba dahil sinusuri niya ang sitwasyon habang ang lahat ay nakikipaglaban. Kaya napagtanto ni Logan na siya ay napakatalino. Nagtataka siya kung bakit naging isang attacker si Orhan. At ikinwento sa kanya ni Sofia kung paano niya agad nalipol ang mga orc. Kaya napagtanto ni Logan na isa rin siyang bihasang swordsman. Napagtanto niyang mali siya tungkol sa kanya dahil inakala niyang basura si Orhan matapos niyang mabasa ang artikulo ng balita, ngunit sa totoo lang ay isa siyang henyo na kayang gawin ang lahat. Nang gabing iyon, naghapunan si Orhan kasama sina Anthem at Bernard, na nagsabing babayaran nila ang pagkain. At tinanong nila siya tungkol sa kanyang oras sa party ng mga bayani. Kaya, sinabi niya sa kanila na wala siyang oras para magsaya dahil palagi siyang abala, at sa tingin nila ay katawa-tawa ang artikulo ng balita, kaya gusto nilang kalimutan niya ito. Tinanong nila siya kung bakit siya naging isang attacker. Kaya, ipinaliwanag niya na dati siyang swordsman sa party ng mga bayani, at sinabing matagal na niyang gustong gumamit ng espada mula pa noong bata pa siya. Inihayag niya na na-inspired siya ng kanyang lolo na nagpabagsak sa isang halimaw na sumalakay sa nayon. Ngunit nagtataka sila kung bakit siya naging isang enchanter. Kaya ipinaliwanag niya na nahihirapan silang umunlad sa mas malalalim na palapag dahil mas malakas ang mga halimaw at napagtanto nila na kailangan nila ng isang enchanter sa kanilang grupo. Siya ang may pinakamataas na kakayahan para dito. Kaya siya ang napili para sa papel. At naisip ni Anthem na tama ang ginawa nila dahil nakarating sila sa ika-74 na palapag. Ngunit naisip ni Orhan na nagkamali sila. Kaya, tinanong siya nina Anthem at Bernard kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit humingi siya ng paumanhin sa labis na sinabi at naisip niyang hindi kailanman makakalampas ang grupo ng bayani sa ika-74 na palapag. Tinanong siya ni Bernard tungkol sa kanyang ideal na swordsman, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang jack of all trades na kayang dumaan sa mas malalim na palapag ng mag-isa, sinasabing ito ang uri ng adventurer na gusto niya. Nakita natin sina Sofia at Carol na naliligo, at ipinaalala ni Carol sa kanya na bukas ang huling araw ng kanilang ekspedisyon, kaya kailangan niyang magpaalam kay Orhan, ngunit gusto niyang manatili ito sa kanilang guild. Kaya, naisip niyang imbitahan siya na sumama sa kanila. Nakita ni Orhan ang kanyang grupo kinaumagahan, at alam nilang lahat na ang kanilang huling araw, ngunit sinabihan siya ni Carol na gantimpalaan sila kung maaabot nila ang ika-51 na palapag. Sinabi niya na may gusto sabihin si Sofia sa kanya, at naghanda siyang sabihin dito na sumama sa kanilang guild, ngunit bigla siyang tinawag ni Selma. Narinig niya ang mga baguhan na nag-uusap tungkol sa Heroes Party at nalaman niya na plano nilang tuklasin ang pinakamalalim na antas ng dungeon kasama ang kanilang bagong enchanter, ngunit sa palagay niya ay dapat silang magsimula sa mas matataas na palapag upang pagbutihin ang kanilang pagtutulungan. Nakita natin ang mga Heroes Party sa ika-72 palapag at naisip ni Oliver na sa wakas ay malilinis na nila ang dungeon dahil mayroon na silang isang mahusay na enchanter na nagngangalang Philly. Nalaman natin na 2 araw na ang nakalipas ay ipinakilala siya ni Oliver sa iba at sa palagay ni Nell at Derek ay mas magaling siya kaysa kay Orhan. Ngunit biglang sumama sa kanila si Luna at tinanong sila kung bakit kasama ni Orhan ang Silver Rabbits. Kaya sinabi ni Derek na dahil pinalayas nila siya. Nagalit siya nang marinig ito at sinabing ayaw niyang may pumalit sa kanya dahil alam niyang siya ang sentro ng kanilang grupo. Nabanggit niya na nakarating lang sila sa ika-74 na palapag dahil sa kanya, ngunit ngayon ay iniisip nilang ino-overestimate niya siya at sinabi sa kanya na wala na siyang magagawa dahil pinalayas na nila siya. Ipinaliwanag ni Oliver na magpa-practice sila ng kanilang pagtutulungan sa ika-72 palapag dahil ito ang unang beses na makakatrabaho sila ni Philly, ngunit naisip ni Luna na dapat silang magsimula sa mas madaling mga palapag. Ipinaliwanag niya na hindi nila matatalo ang itim na dragon sa ika-72 palapag, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng iba dahil sa tingin nila ay mas malakas sila nang wala si Orhan. Sinabi ni Oliver na hindi nila lalabanan ang dragon dahil magpa-practice lang sila ng kanilang pagtutulungan sa ibang mga halimaw, ngunit sa tingin niya ay masyadong mapanganib na umalis nang wala si Orhan. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang nahihirapan ang grupo ng bayani na talunin ang isang halimaw dahil patuloy na humihina ang kanilang mga buff at ipinaliwanag ni Philly na hindi pa rin siya sanay na makipagtulungan sa kanila.
Napaatras si Derek nang harangan niya ang isang pagsabog ng enerhiya at muntik na itong tumama kay Nell. Kaya, tinanong niya ito kung ano ang problema niya. Nalaman natin na dati ay madali lang para sa kanya ang pagharang sa atake at tinawag niya ang kanyang mga bala ng apoy upang sunugin ang halimaw, ngunit wala itong epekto. Kaya inutusan ni Oliver si Philly na dagdagan siya ng buff. Tinawag niya muli ang kanyang mga bala ng apoy, ngunit hindi ito pinansin ng halimaw. At nagtaka si Oliver kung bakit sila nahihirapan gayong dapat ay mas mahusay ang support magic ni Philly kaysa kay Orhan. Sinubukan ni Nell na e-flank ang halimaw, ngunit natarante siya nang paputukan siya nito gamit ang mga laser beam nito. At inutusan ni Oliver si Philly na sabihan sila kapag aatake na ang halimaw. Ipinaliwanag niya na masyado siyang abala sa pagcast ng support magic. At nagtaka si Oliver kung bakit hindi na sila kasing lakas ng dati. Kaya naghanda si Luna na sabihin sa kanila ang dahilan. Ngunit biglang lumitaw ang itim na dragon at nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito roon dahil hindi ito dapat umalis sa lugar ng boss. Dinurog nito ang halimaw hanggang sa mamatay at sinabihan ni Luna ang lahat na tumakas dahil alam niyang wala silang laban dito, ngunit naisip ni Oliver na kaya nila itong harapin, na ipinaalala sa kanya na natalo na nila ito dati. Inutusan niya ang lahat na umatake, ngunit naglabas ang dragon ng isang bowl ang apoy, na nagpatamba kay Derek, at napagtanto ni Oliver na hindi siya pinalakas ni Philly dahil nanigas ito nang makita niya ang dragon. Ipinatawag ni Nell ang kanyang sibat na apoy, ngunit hindi ito nakagawa ng anumang pinsala, at pinasabog din siya ng dragon. Naghanda ito na huminga ng apoy, at sinabihan ni Luna si Oliver na bigyan sila ng oras para makatakas, kaya inutusan niya si Philly na palakasin ito. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang convergence upang mag-ipon ng enerhiya at inatake ang dragon gamit ang kanyang ultimate move, ngunit madali itong naka-overpower sa kanya. Nawalan siya ng pag-asa, kaya sinabihan siya ni Luna na kontrolin ang kanyang sarili at sinabihan na dapat nilang gamitin ang kanilang magic item, ang Fickle Gate, upang makatakas. Tutol si Philly dahil alam niyang dadalhin sila nito sa isang random na boss area, ngunit ipinaliwanag ni Luna na ito lang ang paraan para makatakas sila sa dragon. Nagpasya si Oliver na sundin ang kanyang plano at ginamit ang Fickle Gate para lumikha ng portal, ngunit pinigilan sila ng dragon gamit ang mga apoy nito at nauwi sa pagdaan sa portal. Natuwa si Derek na lahat ay nakaligtas, ngunit napagtanto nila na lumipat na ang dragon sa ibang boss area, at sinabi ni Luna na dapat nila itong iulat sa guild upang mapilitan nilang e-teleport ang lahat palabas ng dungeon. Alam ni Oliver na makakatanggap ng parusa ang kanilang grupo, ngunit sa palagay niya ay mas mabuti na ito kaysa hayaan ang dragon na patayin ang ibang mga adventurer. At habang pinapagaling ni Luna ang iba, sinabi niya kay Oliver na kailangan nila si Orhan para talunin ang dragon. Nabanggit niya na hindi nagbago ang kanilang mga istatistika, ngunit hamina sila dahil wala si Orhan sa kanila. At ipinaliwanag ni Philly na ang kanyang mga buff ay hindi tumatagal ng 2 minuto dahil mataas ang kanilang resistensya sa mahika. Iniisip pa rin ni Oliver na mas mahusay siya kaysa kay Orhan. Ngunit ipinaliwanag ni Luna na ang dahilan kung bakit sila naging maayos bilang isang grupo ay dahil gumamit siya ng orihinal na mahika para suportahan sila. Natapos niya ang pagpapagaling sa kanyang mga kaibigan at habang tumatakbo sila papunta sa labasan, sinabi niya na si Orhan ay lumikha ng isang spell na nagpapataas ng potency ng mahigit 50 beses, kaya naman napakalakas nila habang kasama nila siya. Iniisip ng lahat na kabaliwan ito dahil kahit si Selma ay umamin na hanggang 10 beses lang niya kayang dagdagan ang potency. At ipinaliwanag ni Luna na maaaring nasaktan ni Oliver ang dragon kung gumugol lang siya ng mas maraming oras sa pag-iipon ng enerhiya. Dagdag pa niya na in-overestimate ni Nell ang kanyang mga kakayahan, kaya hindi na siya nag-abalang gumamit ng advanced magic. At nalaman natin na ang kanyang mga buff ay gumagana rin sa mga kagamitan, kaya naman nahirapan si Derek na harangan ang mga pag-atake ng mga halimaw. Napagtanto nila na nagkamali sila sa pagpapalayas sa kanya sa party, at pinuri sila ng lahat habang lumalabas sila sa dungeon, iniisip na maayos ang kanilang ginagawa kasama ang kanilang bagong enchanter. Iniisip ni Oliver na wala silang karapatang tawaging bayani dahil lahat ay nasa problema dahil sa kanila, at hindi pa rin siya makapaniwala na si Orhan ang nagdala sa kanila sa lahat ng panahon. Nakita natin si Orhan habang ipinapaalala niya sa Group 10 na ang kanilang layunin ay makarating sa floor 51st. At nasa sabik si Carol na patayin ang mga halimaw, ngunit sinabihan niya itong mag-focus sa pagprotekta sa kanyang mga kakampi dahil isa itong tagapagtanggol. Nabanggit ni Logan na isang sikat na adventurer na nagngangalang Albert ang nagsabi na mahalaga ang pagtutulungan, at alam ni Orhan na siya ang alas ng Silver Rabbits, ngunit namatay siya sa pakikipaglaban sa itim na dragon. Inisip ni Carol na nabigo ang isang tagapagtanggol na protektahan siya at naniniwala na ang pinakamahusay na paraan upang ipagtanggol ang mga tao ay ang paglayo sa kanila mula sa mga frontline. Napansin ni Orhan na seryoso siya, kaya hindi siya nagkomento at sinabihan si Orhan na umaasa sila sa kanya. Nakarating sila sa ika-36 na palapag kung saan sinabihan ni Selma si Orhan na alagaan ang Group 10 dahil sa palagay niya ay mayroon silang magandang kinabukasan. Alam niya na pinag-usapan nila si Albert, kaya isiniwalat niya na dati silang nangungunang guild, ngunit naunahan sila ng grupo ng bayani matapos silang mawala sa kanya.
Iniisip niya na maaaring mapalitan siya ni Orhan, ngunit ipinaliwanag niya na hindi kailangan ng kanilang guild ng dalawang enchanter at ipinaalala sa kanya na siya ang pinakamahusay sa kontinente. Nakarating sila sa ika-40 na palapag kung saan sinabihan ni Selma ang lahat na maghiwa-hiwalay at ikinwento ni Orhan sa Group 10 kung paano gumagawa ng mga mapa ng mga palapag ng dungeon ang mga adventurer upang matulungan ang kanilang mga kasamahan sa clan na mahanap ang tamang landas. Inisip ni Carol na marami siyang alam tungkol sa dungeon dahil nakapunta na siya sa mas malalalim na palapag, at tinanong siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa mga halimaw na kanyang nakalaban. Nakakita sila ng isang goblin, ngunit agad na sumugod si Carol, at naghanda ito na tamaan siya. Kaya ginamit ni Orhan ang kanyang debuff spell upang pabagalin ito. Napatay niya ito sa isang tama, ngunit sinabi sa kanya ni Logan na mamamatay na sana siya kung hindi dahil kay Orhan. At napagtanto niya na nag-aalala sila tungkol sa kanya. Kaya, humingi siya ng paumanhin sa pagiging pabaya. Ikinwento sa kanya ni Orhan ang tungkol sa isang pamamaraan na tinatawag na active defense, kung saan tinatamaan ng defender ang mga vital point ng kalaban upang pigilan ang kanilang mga pag-atake, ngunit binanggit niya na ang layunin ay hindi talunin sila dahil ang kanyang trabaho ay protektahan ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Gustong matutunan ni Logan kung paano gumamit ng mga debuff, ngunit ipinaliwanag ni Orhan na hindi ito gumagana sa mga makapangyarihang halimaw at sinabing kailangan munang matutunan ni Logan ang eksaktong magic resistance ng mga target bago niya ito gamitin. Alam niyang hindi pa siya handa para dito, kaya sinabihan siya ni Orhan na mag-focus muna sa pagmaster ng kanyang mga buff, at ipinakita niya sa lahat ang kanyang trap magic. Ipinaliwanag na ginagamit niya ito sa buong panahon para makapag-focus sila sa mga kalaban na nasa harap nila. Ikinwento niya kay Sofia ang tungkol sa parallel construction technique na nagpapahintulot sa isang mage na bumuo ng ilang spell ng sabay-sabay, at sa tingin niya ay mahirap itong gawin, ngunit sinabihan niya si Sofia na madali lang ito kapag nasanay na siya. Nabanggit niya na ang mga halimaw sa mas malalalim na palapag ay hindi matatalo gamit ang isang spell, kaya ang mga advanced adventurer ay gumagamit ng parallel construction para agad na sundan ng isa pang spell. Sinabihan niya si Logan na hilingin kay Selma na turuan siya ng teknik, ngunit binanggit niya na gusto niya itong matutunan mula sa kanya. Kaya sinabihan niya na kailangan muna nilang humingi ng pahintulot kay Selma. Nakarating ang grupo ng mga bayani sa guild ng mga adventurer kung saan nila kinausap ang guildmaster at sinabihan siya ni Luna na gumamit ng force teleport, ngunit ipinaliwanag niya na tinatabi nila ito para sa mga emergency dahil gumagamit ito ng maraming mana. Sinabi niya na lumipat ang itim na dragon sa ibang floor dahil lumipad ito sa Fickle Gate at nag-aalala siya na maaaring mapatay ang mga adventurer. Kaya kailangan nilang i-teleport ang lahat palabas ng dungeon. Naghanda ang mga salamangkero para gamitin ang kanilang teleportation spell, ngunit sinabihan ng isa sa kanila si Oliver na panagutan ang nangyari, at lahat sila ay nag-isip na kawawa ang grupo ng mga bayani dahil hinayaan nilang makatakas ang dragon. Sinabihan nila ang guildmaster na halos handa na ang spell, kaya inutusan niya silang gamitin ito sa lalong madaling panahon at sinabing gusto niyang talunin ng grupo ng mga bayani ang dragon. Alam ni Neil at Derek na hindi nila ito matatalo, ngunit sinabihan siya ni Luna na sila ang bahala dito at sinabing gusto niyang mag-request. Bumalik tayo kay Selma habang sinasabihan niya ang mga baguhan na manatili sa safe zone at hintayin na talunin ng mga escort ang boss. Pinanood sila ng mga baguhan mula sa malayo at naghanda ang boss sa pag-atake, ngunit sumugod si Orhan at hiniwa ang binti nito. Gumamit si Selma ng parallel construction para mag-cast ng 5 spell ng sabay-sabay at hinarangan ni Bernard ang atake ng boss habang tinatapos ito ni Anthem. Nakita natin ang grupo ng bayani habang nagmamadali silang bumalik sa dungeon at nagtataka si Oliver kung bakit sinabi ni Luna sa guildmaster na unahin ang mga adventurer sa pagitan ng palapag 40 at 50. Kaya, ipinaliwanag niya na malamang na naroon si Orhan at nabanggit na sila ang pinakamahinang S-rank party kung wala siya. Nagalit si Derek nang marinig ito, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan nila siya para linisin ang kanilang kalat dahil hindi nila matatalo ang dragon kung wala siya. Naghanda ang mga escort para labanan ang boss sa ika-50 palapag, at sinabihan ni Selma si Orhan na putulin ang mga kuko nito dahil alam niyang hindi ito magiging problema para sa kanya. Alam ni Bernard na napakatibay ng shell nito, ngunit inactivate ni Orhan ang kanyang orihinal na spell, ang Impact, upang mapalakas ang kapangyarihan ng kanyang espada ng 100 beses, at tinaga niya ito mismo sa kuko ng boss. Pinalakas ni Selma ang iba habang nagtutulungan sila upang talunin ang boss, at sinabihan niya ang lahat na maaari na silang umuwi. Ngunit biglang nakaramdam si Orhan ng kakaibang pakiramdam at lumitaw ang itim na dragon sa itaas nila. Napagtanto niyang siya lang ang nakakagalaw dahil nanigas ang lahat nang makita nila ang dragon at alam niyang hindi sila mabubuhay maliban kung matatalo niya ito. Nagpasya siyang harapin ito at sinabihan ang iba pang mga escort na protektahan ang mga baguhan. Kaya pinalibutan nila ang lahat ng barrier. Bumuga ng apoy ang dragon at alam nilang hindi kayang hawakan ng kanilang barrier, ngunit pinalakas ito ni Orhan gamit ang kanyang impact spell. Tumama ang apoy sa barrier at hindi makapaniwala ang lahat na buhay pa sila. Ngunit alam ni Selma na iniligtas sila ni Orhan at pinanood nila siya habang nakikipaglaban siya sa dragon ng mag-isa. Inactivate niya ang kanyang impact spell habang inaatake ito, ngunit wala itong epekto.
At tinanong siya ni Selma kung kailangan niya ng tulong. Kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil may plano siya. Iniwasan niya ang mga atake ng dragon, ngunit naglabas ito ng fireball. Kaya tinawag niya ang kanyang reflective wall upang ipadala ito pabalik. Nagcast siya ng status up para doblehin ang kanyang stats. At naisip ni Selma na hindi sapat ito para talunin ang dragon, ngunit inactivate niya ito ng 5 beses. Nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan at hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito dahil alam niyang imposibleng magkaroon ng parehong buff. Tumalon siya palayo upang maiwasan ang atake ng dragon at napagtanto niya na ang kanyang mahika ay nasa ibang antas. Iniisip kung mayroon ba siyang iba pang mga lihim na kapangyarihan. Nalaman natin na tumaas ang kanyang mga istatistika ng hanggang 32 beses, ngunit nagsisimula na itong makaapekto sa kanyang katawan dahil sabay-sabay siyang naglagay ng 30 spell. Naisip niya na kailangan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon at tumalon siya sa likod ng dragon. Iwinasiwas ng dragon ang buntot nito sa kanya, ngunit nakagawa siya ng plataporma para maiwasan ito. Nagtataka ang lahat kung ginawa ba ito gamit ang isang orihinal na spell, ngunit nalaman natin na gumamit siya ng mahiwagang convergence, na isang espesyal na kakayahan na taglay niya ng ipanganak. Pinapayagan siya nitong tipunin ang mahika sa isang punto at gawing materyalistiko ito. At nalaman natin na may parehong kakayahan si Oliver, ngunit ginagamit lamang niya ito sa pag-atake, habang nakahanap si Orhan ng mas magagandang paraan para gamitin ito. Hiniwa niya ang leeg ng dragon at bumagsak ito sa lupa, ngunit napagtanto ni Selma na pagod na siya dahil pinagdugtong-dugtong niya ang support magic at nagdaragdag ng mga epekto sa kanyang sandata. Pinanood niya ito habang patuloy itong nakikipaglaban sa dragon, ngunit alam niyang wala siyang magagawa para tulungan siya dahil kahit ang pinakamalakas na miyembro ng Silver Rabbits ay hindi kayang talunin ang dragon. Sa isang flashback, nalaman natin na sina Orhan at Oliver ay lumaki sa isang mapayapang nayon, ngunit isang grupo ng mga bandido ang sumira dito habang sila ay nagsasanay sa labas. Inilibing nila ang mga labi ng lahat at pareho silang determinadong maging mas malakas upang maprotektahan nila ang mahalaga sa kanila. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang ang dragon ay nagpatawag ng mga bolts ng enerhiya upang salakayin si Orhan at nagawa nitong tamaan siya, ngunit agad siyang nakabawi at determinado siyang protektahan ang lahat anuman ang mangyari. Alam ni Selma na ang dragon ay nasa pinakamalakas nitong kalagayan nang magpakawala ito ng isang lilang ambon, at iniisip niya kung paano sasagutin ni Orhan ang mga palaso nito dahil nakapatay na sila ng hindi mabilang na mga adventurer. Nagpaputok siya ng isang bala ng apoy na tumama sa ulo ng dragon, ngunit nahihirapan siyang gumawa ng anumang pinsala. Pinutol niya ang mga palaso ng dragon at nagpatawag ng isang pader na bato upang protektahan ang kanyang sarili. Napagtanto niya na binago ng dragon ang pattern ng pag-atake nito at isang palaso ang malapit ng tamaan siya mula sa likuran, ngunit nagawa niya itong ma-reflect. Namangha ang lahat na kaya niyang sabayan ang dragon, ngunit alam ni Selma na siya ay nasa problema dahil malapit na siyang maubusan ng enerhiya. Naalala niya kung paano siya nakipagtulungan sa grupo ng bayani upang talunin ito, at hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo ng mag-isa, ngunit determinado siyang gawin ang lahat upang tapusin ito. Pinasabugan niya ang dragon ng mga bowl ang apoy mula sa lahat ng panig, ngunit napagtanto niyang buhay pa ito. Kaya, ginamit niya ang kanyang orihinal na spell upang ipatawag muli ang mga bowl ang apoy. Nalaman natin na ang kanyang mahika ay lumalakas sa tuwing inuulit niya ito, ngunit nakaligtas ang dragon sa pag-atake, at naalala niya kung paano ginamit ni Oliver ang kanyang ultimate move upang tapusin ito. Nagpasya siyang gayahin ito, kaya, nag-ipon siya ng enerhiya gamit ang kanyang mahiwagang convergence at tinaga ang dragon gamit ang lahat ng mayroon siya. Sinubukan nitong kontrahin siya gamit ang sarili nitong atake, ngunit ginamit niya ang kanyang impact spell, na nagbigay daan sa kanya upang malampasan ito. Sumabog ito nang marating ito ng atake, at inakala ng lahat na tapos na ang laban, ngunit napagtanto niya na isinakripisyo nito ang buntot nito upang mabuhay. Patuloy itong umaatake sa kanya, kaya tumalon siya palayo, ngunit napagtanto niyang naubos na ang kanyang mga buff. Sinubukan siyang palakasin ni Selma, ngunit hindi gumana ang kanyang spell, at sinabihan niya itong lumayo sa laban dahil ang mga buff nito ay magpapabagsak lamang sa kanya. Muli niyang dinagdagan ang kanyang mga stats at tinawag ang kidlat upang barilin ang dragon pababa, ngunit nakabangon pa rin ito muli at nagsimula siyang magtaka kung mayroon ba siyang kakayahan upang talunin ito. Nabasag ang kanyang espada, ngunit alam niya na ang dragon ay nasa huling mga binti na rin. Kaya, ginamit niya ang kanyang destruction spell, na nangalap ng mahiwagang enerhiya upang lumikha ng isang malakas na madilim na espada. Umatake ang dragon gamit ang mga palaso nito, ngunit tumakbo siya palayo at tinawag ang kanyang mga reflektibong pader upang maiwasan ang mga ito. Sumisid siya patungo sa dragon, tinamaan ito gamit ang kanyang buong lakas, at nagdulot ito ng isang malaking pagsabog. Habang humuhupa ang lahat, napagtanto ng lahat na nagawa niyang manalo, at pinuri nila siya sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Nakarating ang grupo ng bayani sa dungeon, ngunit napagtanto nila na natalo na ni Orhan ang dragon, at nagmadali si Luna upang pagalingin ito, ngunit sinabihan siya nitong linisin ang lahat. Napansin niya na siya lang ang nasugatan, kaya napagtanto niyang nag-iisa siyang lumaban sa dragon.
Ngunit hindi makapaniwala si Derek, at hiniling niya kay Orhan na ipaliwanag ang nangyari. Sinabihan siya nitong tanggapin na wala siyang halaga kumpara kay Orhan. Kaya, nagalit siya at sinubukang saktan siya, ngunit pinigilan niya siya gamit ang kanyang espiritu. Napagtanto niyang hindi siya makagalaw, at sinabihan sila ni Oliver na tumigil, ngunit nakita natin na nagalit siya dahil nakuha ni Orhan ang atensyon. Sumulat si Sofia ng isang ulat tungkol sa insidente at naisip niya kung gaano kahanga-hanga si Orhan, ngunit napansin niya na pagod si Selma. Niyaya niya itong maligo bago sila matulog. At habang ninanamnam nila ang kanilang oras na magkasama, sinabi ni Selma na napakalakas ni Orhan kaya hindi niya maintindihan kung paano niya nilabanan ang dragon. Ipinaliwanag ni Sofia na naunawaan niya ang mga pamamaraan ni Orhan dahil itinuro nito sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa pakikipaglaban na ginamit niya noong nakikipaglaban sa dragon. At sinabi niya na marami siyang natutunan mula rito. Kinabukasan, nagpasalamat si Selma kay Orhan sa pagliligtas sa lahat noong ekspedisyon at sinabing gusto siyang makita ni Vince. Tumungo sila sa HQ kung saan inanyayahan ni Vince si Orhan na sumali sa Silver Rabbits at sinabing gagawin niya itong tinyente ng kanilang clan. Naisip ni Orhan na masyadong bata pa siya para sa posisyon, ngunit sinabi ni Vince sa kanya na kaya niya ang mga kinakailangan at inaabangan ni Selma ang pakikipagtulungan sa kanya. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang pag-isipan ito, kaya sinabihan siya ni Vince na malayang pag-isipan, ngunit sinabi na gusto siyang makita ng Adventurers Guild. Tumungo si Orhan sa tindahan ng matanda at sinabi sa kanya na hindi siya sigurado kung dapat ba siyang sumali sa Silver Rabbits dahil maaaring magamit siya at itapon muli. Sinabihan siya ng matanda na pag-isipan ito at ipinaliwanag na lumalago ang mga tao sa pamamagitan ng pagtutulungan dahil nakakatulong ito sa kanila na mabawi ang kanilang mga kahinaan. Lumitaw si Orhan sa harap ng Guildmaster na alam niyang natalo niya ang dragon, ngunit iniisip ni Nell at Derek na sinuwerte lang siya at ipinaliwanag na pinahina nila ang dragon bago niya ito nilabanan. Sinabihan niya silang tumahimik at tinanong si Oliver kung bakit sila dumiretso sa ika-72 palapag. Kaya ipinaliwanag niya na tiwala silang makakalalim pa sila dahil mas magaling sa kanya ang kanilang bagong enchanter. Ipinaliwanag ni Orhan na hindi nila dapat ginawa iyon dahil hindi pa rin sanay makipagtulungan sa kanila si Philly. Ngunit naisip ni Oliver na madali ang trabaho ng enchanter dahil ang kailangan lang nilang gawin ay palakasin ang kanilang mga kasamahan sa koponan. Nagalit si Orhan nang marinig ito at sinabi sa kanya na mahirap gampanan ang papel ng enchanter dahil kailangan nilang alagaan ang lahat ng nasa grupo. Nakita natin si Selma habang iniisip niya si Orhan at iniisip niya kung sasali ba ito sa guild dahil napakalakas nito kaya hindi niya kailangan ang kanilang tulong. Sumali si Sofia at ang iba pa sa kanya at sinabi nila sa kanya na gusto nilang imbitahan si Orhan na sumali sa kanilang guild. Kaya, ipinaliwanag niya na gusto rin niyang makipagtulungan sa kanya, ngunit sa palagay niya ay napakalakas nito kaya maaabala lang nila siya. Sinabi ni Logan na kailangan lang nilang lumakas para makilala niya sila bilang mga kasama niya. At napagtanto niya na tama si Logan. Kaya, sinabi niya sa kanila kung saan siya hahanapin. Nakita natin si Orhan habang naglalakad ito sa bayan at nakita niya si Sofia at ang iba pa, ngunit bigla siyang nagtago sa isang eskinita. Napagtanto niyang malapit na nila siyang hanapin, kaya gumawa siya ng mga plataporma at nagtago sa isang bubong. At natuwa siya na nakatakas siya sa kanila. Bumalik siya sa matanda, na nagtataka kung bakit niya sila iniwasan, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang malungkot sila dahil nagpasya siyang huwag sumali sa Silver Rabbits. Ipinaliwanag ng matanda na hindi niya kailangang mag-isa dahil alam niyang nasiyahan siya sa mga sandaling gumugol siya kasama sila, sinasabi sa kanya na makakahanap siya ng lugar kung saan siya nararapat. Nang gabing iyon, tinitigan ni Orhan ang kalangitan sa gabi, ngunit sa wakas ay natagpuan siya ni Sofia at sinabi sa kanya na nasa paborito niyang lugar sila. Inanyayahan niya itong sumali sa Silver Rabbits, ngunit tinanong siya nito kung ano ang iniisip niya tungkol sa guild, kaya sinabi niya rito na iyon ang lugar kung saan siya nararapat, at nakita niyang interesante ang sagot niya. Kinabukasan, bumalik si Orhan sa HQ ng Silver Rabbit at sinabi kay Vince na nagpasya na siyang sumali sa guild. Nasa sabik sina Sofia at ang iba pa na makita siya, at lumabas siya suot ang kanyang bagong uniforme, sinasabi sa kanila na nasa sabik siyang makatrabaho silang muli. Sa isang flashback, nakita natin si Oliver habang tinatalo niya si Orhan sa pagsasanay. At inakala ng mga nagmamasid na siya ang tutupad sa kanilang hiling. Ngunit nagtataka siya kung bakit nagpipigil si Orhan, sinasabing dati siyang mas magaling. Kaya sinabi ni Orhan kay Oliver na mas malakas lang siya kaysa sa kanya, na tinatawag siyang isang henyo. Ngunit tumanggi si Oliver na maniwala sa kanya at nangako na gagawing seryoso siya. Ngunit nalaman natin na nagpigil si Orhan dahil ayaw niyang mapatay siya. Lumitaw ang kaibigan niyang si Xian, kaya iniisip niyang mukhang masama ang ugali niya kapag nagpapatalo, pero sinabi ng babae sa kanya na alam niya kung gaano talaga siya kalakas. Binanggit niya kung paano siya hindi sapat ang lakas para tiisin ang tingin sa kanya ng lahat, pero ngayon ay daladala ni Oliver ang pasanin na iyon, kaya gusto niya itong matulungan. Gusto rin ni Xian na manatili sa tabi niya at nangako siyang hahabol sa kanya, pero nag-glitch ang memorya nang banggitin niya kung ano ang magiging kalagayan nila.
Nakita natin ang Guild Master na bumibisita sa kanyang superior, ang Grandmaster, na nag-uulat na isa sa kanyang mga adventurer sa South Dungeon ang nagsolo sa itim na dragon. Nagulat ang Grandmaster nang marinig ito, iniisip kung sino ang magiging baliw para gawin iyon. Kaya, ipinaliwanag ng Guildmaster na dahil ito sa isang emergency. Nagtaka ang Grandmaster kung si Oliver ba iyon, pero nagulat siya nang malaman niyang si Orhan pala iyon. Tinanong niya kung iba ang kinikilos ni Orhan nitong mga nakaraang araw, pero sinabi ng Guildmaster sa kanya na ganoon pa din siya. Kaya, napagtanto ng Grandmaster na hindi pa siya nakakabalik sa kanyang orihinal na estado, ngunit nakahanap pa rin siya ng paraan upang makakuha ng sapat na kapangyarihan upang talunin ang itim na dragon, at sinabihan niya ang Guildmaster na magulat kaagad kung may magbabago kay Orhan. Samantala, sa silangan, nakita natin ang isang grupo na pumapatay ng iba pang mga nangungunang adventurer. At tila ginagabayan sila ni Xian. Tinawag niya ang isang taong nagtatago, kaya lumabas siya at nakilala niya ito bilang isang mensahero. Sinabi niya sa kanila na isang taong sapat ang lakas upang solohin ang itim na dragon ang lumitaw sa timog. Kaya, inutusan silang makipag-ugnayan upang makita kung maaari nila siyang dalhin sa kanilang panig. Nabanggit ng lalaki na malamang na ang tao ay kumampi na sa simbahan. Kaya, inisip ng grupo na kailangan nila siyang patayin. Iniisip ni Xian na ang tao ay hindi maaaring si Oliver dahil kulang ang impormasyon, ngunit hindi siya makapaniwala na may isang tao sa timog na maaaring katulad niya. Iniisip niya na kailangan niyang harapin ito dahil ayaw niyang bumagsak ang timog tulad ng nangyari sa kanluran. At nangako siyang itutuloy ang kalooban ng pinakamamahal niya. Ngunit nalaman natin na iniisip niya na patay na si Orhan gaya ng nakikita natin noong araw na nakatanggap siya ng liham na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang katapusan. Ngunit nanumpa siyang magpapatuloy sa pakikipaglaban at nanumpa na papatayin ang lahat ng tao sa simbahan na pinaniniwalaan niyang siyang nagtulak kay Orhan sa kanyang kamatayan. Sa Silver Rabbit HQ, itinanong ni Vince kay Orhan sa lahat kung gaano siya kalakas at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang desisyon na gawin siyang tinyente, na pumalit kay Albert, na namatay laban sa itim na dragon. Ang desisyon ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng mga umiiral na tinyente, ngunit bago sila bumoto, tinanong ng isa sa kanila si Orhan kung handa ba siyang ialay ang kanyang buhay para sa clan. Nabanggit ng lalaki na bilang isang tinyente, ang kanyang mga desisyon ay magbabago sa buhay ng kanilang mga miyembro, at dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan sila. Naiintindihan ni Orhan ang ibig niyang sabihin, ngunit naalala niya ang ibang panata na sinumpaan niyang hindi niya kailanman sisirain. Kaya, sa huli ay sinabi niya na hindi siya handang ialay ang kanyang buhay para sa clan. Inisip ng mga tinyente na hindi siya karapat-dapat para sa posisyon, nagtataka kung bakit siya naroon. Ngunit binanggit ni Orhan na ang kanyang determinasyon ay protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Sumumpa siyang paprotektahan ang lahat ng kanyang mga kasama, binanggit ang panata niyang ginawa noong siya ay naging isang adventurer, na magiging sapat na malakas upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya kahit ano paman. Kaya, napagtanto ng lalaki na kahit hindi siya handang ialay ang kanyang buhay para sa clan, handa siyang gawin ito para sa mga miyembro, at sa huli ay natanggap siya bilang bagong tinyente. Pagkatapos noon, hindi makapaniwala si Selma na siya ay nagdulot ng ganitong eksena, ngunit natutuwa siya na naging maayos ang lahat. Isang batang babae na nagngangalang Estela mula sa Management Division ang humingi ng tulong sa kanya sa pagtuturo ng isang bagong grupo, ngunit iniisip niya kung magkakaroon ba siya ng sapat na oras. Binanggit ni Selma na dapat ay mas busy pa siya kaysa noong kasama niya ang Heroes Party dahil nililimitahan ng kanilang guild ang oras na pupuntahan nila sa dungeon, sinasabing ang pinakamaraming oras na ginagawa nila ay 3 araw lamang sa isang pagkakataon. Kaya, pumayag siya. Pagkatapos noon, nakipagkita si Orhan sa kanyang bagong squad, ang Unit 1, na siyang pinakamalakas na grupo ng guild. Ipinaalala nila sa kanya na nagkakilala sila sa nakaraang pagsalakay, ngunit muling nagpakilala ang mga ito. Nariyan si Rin, ang salamangkero, na nagsabi sa kanya na maaari niya itong tretuhin na parang isang ate dahil siya ang panganay, si Lucera, ang manggagamot, at si Wilkes, ang tagapagtanggol. Nagtataka si Wilkes kung paano natalo ni Orhan ang itim na dragon, ngunit nag-atubili siya. Kaya, sinabi sa kanya ni Selma na hindi niya kailangang pilitin ang sarili na sumagot, ngunit sa palagay niya ay dapat niyang sabihin sa kanila dahil isa na silang koponan ngayon. Kaya, ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanyang mga orihinal na kasanayan. Ang una ay ang impact, na kayang magpataas ng mga epekto ng kagamitan o mahika hanggang 100 beses. At ang pangalawang spell ay kayang magpalakas ng mga epekto ng support magic ng maraming beses, binanggit kung paano siya umabot sa 32 beses laban sa dragon. Inisip ni Lucera na overpowered siya, ngunit sinabi niya na magagamit lamang niya ito sa kanyang sarili at nagdudulot din ito ng matinding stress sa kanyang katawan. Iminungkahi ni Selma na pumunta sa dungeon upang makapagtrabaho sila sa kanilang pagtutulungan, ngunit binanggit ni Orhan kung paano nawasak ang kanyang espada laban sa dragon. Inisip ni Rain na aabutin ng ilang araw bago siya makakuha ng bago. Pero sinabi niya na hindi naman ito malaking bagay dahil ang luma niyang espada ay kakabili lang at hindi sila makapaniwala na wala siyang custom na espada.
Kaya binanggit niya kung paano niya palalakasan at hahasain ang kanyang espada gamit ang kanyang mahika. Pero iginiit ni Rain na ibili siya ng mas maganda dahil bahagi na siya ngayon ng Silver Rabbits. Pumunta sila sa isang panday na nagngangalang Eren na nagulat din nang malaman na gumamit ang Dragon Slayer ng isang napakasamang espada. Binanggit niya kung paano niya ito inaalala, pero dahil bahagi na siya ngayon ng Unit 1 ng Silver Rabbit, dapat ay mayroon siyang espada na karapat-dapat sa kanyang posisyon. Masaya si Aaron na gumawa ng isa para sa kanya, pero binanggit niya na wala na siyang mga materyales na kakailanganin. Pero sinabi sa kanya ni Orhan na hindi ito problema at biglang kinuha ang lahat ng materyales na mayroon siya. Hindi sila makapaniwala kung gaano ito kaganda, pero biglang nagulat si Luka nang makakita siya ng itim na kaliskis. Naalala ni Orhan kung paano sila na-trauma mula sa pagkatalo laban sa itim na dragon. Kaya, sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit sinabi sa kanya ni Rain na magaling siya at iminungkahi na gawin niya ang kanyang espada mula rito. Nagkaroon sila ng isang pagpupulong kung saan iminungkahi ni Selma na magsanay ng kanilang pagtutulungan sa palapag 86. Ngunit determinado si Orhan na dalhin sila sa ika-74 na palapag upang mapantayan nila ang record ng grupo ng mga bayani. Nang makarating sila sa palapag 86, sinabi ni Selma na ang kanilang layunin ay manghuli ng mga nakakapinsalang tupa, ngunit alam niya na may mga makapangyarihang dragon sa lupa na gumagala sa lugar. Sinabihan niya ang lahat na manatili sa kanilang mga tungkulin habang si Orhan ay nananatili sa unahan bilang kanilang umaatake, ngunit iniisip nila kung kailangan pa ba niya ang kanilang tulong. Sinabihan niya sila na bahagi siya ng grupo, kaya pwede nila siyang utusan, ngunit bigla silang nakakita ng isang bolang apoy na lumilipad patungo sa kanila. Hinarangan niya ito gamit ang kanyang barrier, at alam niyang inatake sila ng isang Earth Dragon, ngunit hindi niya mahanap kung saan ito nagtatago. Pinagana ni Lucera ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpapahintulot sa kanya na sundan ang mga bakas ng mahika, at nakita niya ang dragon na nagtatago sa likod ng isang palumpong. Nagcast siya ng kanyang flash spell, na naging dahilan upang lumabas ito mula sa pinagtataguan, at naglabas ito ng mga bolang apoy habang sumusugod ito patungo sa kanila, ngunit pinutol ni Wills ang mga ito. Tinapos ito ni Rain gamit ang kanyang mahika ng pagsabog, at humanga si Orhan sa kanilang pagtutulungan, napagtanto na silang lahat ay mahuhusay na adventurer. Sa tingin niya sila ang perpektong grupo salamat sa pamumuno ni Selma, ngunit nagtataka siya kung bakit nakatitig ito sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na siya ay kahanga-hanga, na siyang dahilan ng kanyang pagkamula. Lumitaw ang dalawa pang dragon, at sa tingin niya ito ang perpektong pagkakataon upang magsanay ng kanilang pagtutulungan. Kaya sumugod si Orhan kasama si Wills, ngunit may naramdaman siyang kung ano sa likod nila, kaya inatake niya ito gamit ang kanyang rock arrow. Napagtanto nila na ito ay isang hiding turtle, ngunit sa tingin niya ay nasa problema sila dahil napapaligiran sila ng mga halimaw. Sinabihan ni Selma ang mga babae na harapin ang pagong upang ang mga lalaki ay makapag-focus sa mga dragon, na nagsimulang maglabas ng mga bolang apoy. Hiniwa ni Wills ang mga ito, at ginamit ni Selma ang kanyang telepathy upang sabihin kay Orhan na umatake mula sa gilid. Kaya, tumakbo siya papunta sa blind spot ng dragon. Inactivate niya ang kanyang mga buff at pamwesto. Kaya, sinabihan niya si Orhan na maghintay hanggang sa sumugod sila kay Wills, na tumalon palayo nang makita niya silang papalapit. Napagtanto ni Orhan na bukas ang kanilang mga depensa, kaya inilunsad niya ang kanyang pag-atake at ginamit ang kanyang impact spell para hatiin sila sa kalahati. Nagpasalamat siya kay Wilks sa pag-akit sa kanila sa kanilang posisyon, at pinanood nila ang mga batang babae habang ginagamit nila ang kanilang mga elemental spell para talunin ang pagong. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sinabi ni Orhan sa lahat na natutuwa siyang makatrabaho sila, ngunit namangha sila sa kanyang impact spell dahil hindi pa sila nakakita ng sinuman na pumutol ng dalawang dragon sa isang galaw. Inisip ni Selma kung makakaligtas sila sa ika-72 palapag, at tiwala siyang magagawa nila ito, sinabi sa kanila na matatalo nila ang itim na dragon nang wala siya dahil lahat sila ay may kakayahang adventurer. Nagpasalamat sila sa kanya sa pagpuri sa kanila at isiniwalat na nagsusumikap sila kamakailan, na nagpaisip sa kanya na dahil ito sa pagkawala ni Albert. Naalala ni Selma kung gaano kalakas ang itim na dragon at sinabing ayaw niyang mawala ang sinuman sa kanyang grupo. Kaya, nangako siyang paprotektahan sila kahit anong mangyari. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang quest, bumalik sila sa ibabaw at sinabi ni Orhan na kailangan niyang makipagkita sa Management Division, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Nagpasya si Selma na sumama sa kanya dahil kailangan din niyang iulat ang tagumpay ng misyon at sinabi niya sa kanya na magkita sila kinabukasan. Nang gabing iyon, uminom si Orhan kasama ang kanyang grupo at opisyal siyang tinanggap ni Selma. Ngunit naisip ni Ray na kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang hindi siya magsisi sa pagsali sa kanila. Ipinaliwanag niya na nagsaya siya sa dungeon, kaya gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa kanila, at natutuwa silang lahat na madali siyang pakisamahan dahil inakala nilang lahat na may ugali siya. Iniisip ni Ray na gusto siya ni Selma, kaya sinabi niya sa kanila na hindi ito totoo at ipinaliwanag na gusto lang niya na maging komportable siya sa kanila. Natutuwa siya na siya ang kanilang pinuno at naisip kung paano niya hindi pinagsisihan ang kanyang desisyon na sumali sa clan dahil mayroon na siyang ilang mabubuting kasama.
Nalasing si Selma at biglang nagsimulang manligaw sa kanya, sinabi sa kanya na gusto niya itong makasama. Humingi siya ng tulong kay Rain, ngunit kumapit ito sa kanya at nagsimula silang mag-away dahil sa kanya. Kaya, inisip nina Lucera at Wilkes na napakapopular niya. Nabigla siya, pero ayaw niyang gumawa ng kahit ano sa kanila, kaya ginamit niya ang kanyang mahika para patulugin sila. Nakita natin si Sofia na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang kapatid, at narinig niyang may kumatok sa pinto. Kaya, napaisip siya kung si Selma ba iyon, ngunit napagtanto niyang si Orhan pala iyon, kaya natarante siya. Iniisip kung sumalubong ba ito sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Binuksan niya ang pinto, ngunit nagulat siya nang makitang karga nito ang kanyang kapatid, at napaisip siya kung may relasyon ba sila. Ipinaliwanag ni Selma na kinarga lang siya pauwi dahil lasing ito. Ngunit alam ni Sofia na hindi pa ito nangyari sa kanyang kapatid noon. Kaya, naisip niya na malamang ay nagsaya si Selma. Sinabihan niya si Selma na gumising na at itigil ang pang-iistorbo sa kanya. At napagtanto ni Selma na galit siya, kaya ipinaliwanag niya na nasobrahan siya sa pag-inom sa kanilang party. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa at naisip ni Sofia na nagpasya siyang magsaya dahil labis siyang na-stress nitong mga nakaraang araw. Kaya, nagpasya siyang patawarin ito, ngunit sinabihan siyang huwag manggulo sa iba. Napagtanto ni Selma na para siyang anghel, ngunit napansin niyang madalas itong ngumiti nitong mga nakaraang araw, at inisip niya na dahil ito kay Orhan. Habang naliligo si Selma, napagtanto niyang gamaan ang pakiramdam niya salamat kay Orhan, ngunit sa palagay niya ay napahiya niya ang kanyang sarili sa pagiging lasing. Naisip niya na kailangan niyang maging maingat upang hindi ma-misunderstand ng kanyang kapatid ang relasyon nila, dahil alam niyang may gusto si Sofia sa kanya, ngunit nagtataka siya kung bakit patuloy niya itong iniisip. Naalala niya kung paano niya ito niligawan at napagtanto na may nararamdaman siya para dito, na nagpapahirap sa kanya na mag-focus sa kanyang trabaho. Kinabukasan, binisita ni Selma at Orhan si Estela at napansin nilang magulo ang mesa nito, ngunit sinabi niya na mas malinis ito kaysa dati. Nakilala nila ang isang babaeng nagngangalang Carla na nag-aalaga sa mga bagong adventurer at alam niya na sasanayin ni Orhan ang Group 10, ngunit iniisip niya kung nabasa na ba nito ang kanilang mga file. Inihayag niya na pinag-aralan niya ang mga ito bago siya sumali sa clan. At napansin ni Estela na nag-aalala siya para sa mga bata, ngunit natutuwa siya na ito ang mag-aalaga sa kanila. Iniisip niya kung paano niya sila sasanayin, ngunit sinabi niya na siya ang namamahala sa lahat at sinabi na dapat niya lang silang turuan ng alam niya. Sinabihan siya ni Selma na bigyan siya ng isang layunin. Kaya sinabihan niya ito na palakasin sila upang makayanan nila ang mga middle floor pagkatapos ng 6 na buwan. Alam niyang magiging mahirap ito, ngunit ipinaliwanag ng babae na mataas ang inaasahan niya sa kanila dahil malaki ang kanilang paglaki noong panahon ng ekspedisyon ng pagtuturo. Pagkatapos noon, tinanong ni Selma si Orhan kung alam na ba nito ang tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapatid. Kaya isiniwalat niya na nabasa niya ito nang tiningnan niya ang kanyang file. Isiniwalat ni Selma na ang ina ni Sofia ay isang katulong sa kanilang bahay na namatay matapos siyang ipanganak. Kaya, inampun siya ng kanilang pamilya, ngunit hindi siya tinetroto ng maayos dahil anak siya ng isang kabit. Sinubukan siyang tulungan ni Selma, ngunit lumala ang mga bagay-bagay pagkatapos niyang umalis. At nang makauwi siya sa unang pagkakataon, hiniling niya kay Sofia na sumama sa kanya. Gusto niyang maging isang matagumpay na adventurer si Sofia at sinabihan si Orhan na alagaan siya. Kaya, nangako siyang gagawin niya ang kanyang makakaya upang sanayin siya. Nakipagkita si Orhan sa Group 10, at lahat sila ay nasa sabik na maging muli niyang mga estudyante dahil alam nila kung gaano siya kalakas. Ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan pa rin niyang maging mas malakas. Ipinaalala sa kanya ni Sofia na dinurog niya ang itim na dragon, ngunit alam niya na ito ay isang malapit na laban. At sinabi niya sa kanila na kailangan din nilang talunin ito sa hinaharap. Alam niyang hindi pa rin sila sapat na malakas para gawin ito, ngunit sinabi niya sa kanila na lahat sila ay may talento, kaya sa palagay niya ay matatalo nila ang dragon kung magsisikap sila. Sinabihan niya sila na maging flexible habang tinuturuan niya sila, ngunit inamin niya na hindi niya alam ang lahat, kaya hindi nila dapat isipin na palagi siyang tama. Nagtataka siya kung bakit sila nagpasya na maging mga adventurer. At ipinaliwanag ni Sofia na gusto niyang maging katulad ng kanyang kapatid. Sinabi niya na gusto niyang magdesisyon kung ano ang gagawin sa kanyang buhay, ngunit ipinaliwanag na hindi pa rin niya napagpasyahan kung ano ang pagtutuunan ng pansin, kaya naging isang adventurer siya upang mahanap ang kanyang tungkulin. Inihayag ni Logan na gusto niyang maging isang adventurer upang kumita ng pera, at ipinaliwanag na lumaki siya sa isang mahirap na nayon kung saan ang mga taga-nayon ay halos walang sapat na pagkain para mabuhay. Inisip nila ay hindi siya magkakaroon ng magandang kinabukasan kung mananatili siya sa kanila. Kaya, tinipon nila ang kanilang pera upang ipadala siya doon at gusto niyang maging isang matagumpay na adventurer upang mabayaran niya sila. Ipinaliwanag niya na lagi niyang iniisip na kasing lakas siya ng isang mataas na ranggong adventurer, ngunit napagtanto niyang mahina siya nang makita niyang lumaban si Orhan sa dragon, kaya gusto niyang maging mas malakas. Nabanggit ni Carol na hindi niya alam kung bakit siya naging isang adventurer, ngunit binanggit niya na gusto niyang pumatay ng mga halimaw para mapasaya ang lahat, ngunit iniisip ng iba na kakaiba ang kanyang sagot.
Alam ni Orhan na mayroon siyang malalim na kadiliman sa loob niya. Kaya, nagpasalamat na lang siya sa pagsagot sa kanyang tanong at sinabi sa lahat na huwag kalimutan kung bakit sila naging mga adventurer. Iniisip ni Sofia kung mayroon din ba siyang pangarap. Kaya, nabanggit niya na gusto niyang maging mas malakas para maprotektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Tumungo sila sa dungeon kung saan nilalabanan ni Carol ang isang grupo ng mga lobo at tila maayos naman ang kalagayan niya, ngunit naisip ni Orhan na mapanganib ang estilo ng pakikipaglaban niya. Alam niya na dapat makaakit ng atensyon ang isang tagapagtanggol para matapos ng umaatake ang trabaho. Ngunit ang estilo niya ay napakapabaya kaya maaari siyang mapatay. Sumugod ang isang lobo sa kanya mula sa likuran at naisip niya na kailangan niya ng tulong. Kaya pinrotektahan niya siya gamit ang kanyang reflektibong pader at pinutol ang lobo. Sinabihan niya itong bantayan ang kanyang paligid habang lumalaban, ngunit ipinaliwanag niya na sinigurado niyang wala siyang kalaban-laban para atakihin siya ng lobo mula sa likuran. Hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin at tinanong siya kung bakit hindi siya umiwas. Kaya, napagtanto niya na hindi niya alam ang tungkol sa kanyang espesyal na kakayahan. Hiniwa niya ang kanyang sarili, ngunit agad na gumaling ang kanyang sugat at ipinahayag niya na hindi siya maaaring mamatay kahit gaano pa siya kalubha ang pinsala. Kaya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Alam niyang nabihag siya ng isang kriminal na organisasyon sa loob ng maraming taon at nagsagawa sila ng mga eksperimento sa kanya dahil gusto nilang buhayin ang pinakamakapangyarihang halimaw na kilala bilang masamang Diyos. Sinira ni Albert ang isa sa kanilang mga base 2 taon na ang nakalilipas at natagpuan niya siya sa isang dungeon, ngunit siya ay may diferensya sa pag-iisip, kaya kinailangan niyang sumailalim sa paggamot. Nagpasya siyang maging isang adventurer pagkatapos niyang gumaling, ngunit labis siyang nalungkot sa pagkamatay ni Albert, kaya hindi sigurado si Orhan kung paano niya siya tuturuan. Sinabihan niya siyang tingnan ang kanyang mga kaibigan, at nagtataka siya kung bakit hindi sila nakangiti, kaya ipinaliwanag niya na ito ay dahil nasaktan siya. Ipinaliwanag niya na lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kanya tuwing nakakaramdam siya ng sakit, at nagsimula siyang umiyak. Kaya napagtanto niya na natatakot siyang makita ang mga taong hindi nakangiti dahil ang mga kriminal na nag-eksperimento sa kanya ay hindi kailanman ngumiti sa kanya. Nangako siyang mag-ingat at nagmakaawa kay Orhan na huwag siyang saktan, ngunit niyakap siya nito. Sinimulan nila ang kanilang pagsasanay kung saan pinapractice ni Orhan si Carol sa kanyang pag-iwas habang natututo si Logan kung paano humawak ng sibat. Sinabi ni Orhan sa kanya na mas mainam itong sandata para sa kanya dahil nagbibigay daan ito sa kanya upang mapanatili ang kanyang distansya mula sa kanyang mga kalaban. Ngunit sinabi niya na si Wilkes ang eksperto sa sibat, kaya dapat matuto si Logan mula sa kanya. Nagsanay si Sofia kung paano gumamit ng 2 magic circles ng sabay-sabay. At tila maayos naman ang kanyang ginagawa, ngunit natarante siya ng may 2 target na kailangan niyang tamaan. Iniabot niya ang kanyang kamay, ngunit isang mahiwagang enerhiya ang tumama sa isa sa mga target, at wala siyang ideya kung paano niya ito nagawa. Ipinaliwanag niya na maaaring isa itong espesyal na kakayahan, ngunit hindi siya sigurado dito. Kaya, sinabihan niya itong magdahan-dahan at matuto ng higit pa tungkol dito. Pagkatapos nito, pinag-usapan nina Carol at Sofia kung gaano kalupit ang kanilang pagsasanay, ngunit sumama sina Carla at Estela at sinabi sa kanila na lumaki na sila. Hindi kumpiyansa si Sofia sa kanyang katawan dahil hindi pa rin niya nahuhubog ang kanyang mga assets, ngunit sinabi sa kanya ni Carol na lumalaki pa rin ang mga ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay at nakipaglaban si Logan kay Wilkes, na nagsabi sa kanya na umuunlad na siya. Sinabi ni Orhan sa kanyang mga estudyante na nakapasa sila sa unang yugto simula nang talunin nila ang boss ng ika-20 palapag ng walang tulong, at natuwa sila nang marinig ito, ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan nilang maghangad ng mas mataas pa. Bumalik si Orhan sa panday, na nagbigay sa kanya ng kanyang bagong espada. Inisip ng lahat na perpekto ito at nanumpa siyang gagamitin ito upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ginamit ni Orhan ang kanyang espada upang hiwain ang hari ng Kalansay at natuwa ang kanyang mga kaibigan na sa wakas ay nalampasan na nila ang ika-71 palapag. Tinanong siya ni Selma kung kumusta ang espada. Kaya sinabi niya na mahusay ang ginawa nito dahil akmang-akma ito sa kanyang kamay at nagpasya siyang tawagin itong Black Rabbit. Bumalik sila sa ibabaw kung saan tinanong ni Selma si Orhan kung libre siya kinabukasan, ngunit ipinaliwanag niya na nangako na siyang dadalhin ang kanyang mga estudyante sa dungeon. Hindi siya makapaniwala na babalik siya sa dungeon nang hindi nagpapahinga. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi siya lalaban dahil sasamahan lang niya ang kanyang mga estudyante, at sa palagay niya ay maaari nilang linisin ang palapag 29 nang walang tulong niya. Nabanggit niya na lahat sila ay bumuti na, at natutuwa siyang marinig ito dahil nangangahulugan ito na si Sofia ay magiging isang ganap na adventurer sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, binisita ni Orhan ang matandang lalaki na nagsabi sa kanya na ang kriminal na organisasyong Amunces ay nagpadala ng mga assassin sa dungeon upang pigilan ang mga adventurer sa paglilinis nito. Nabanggit ng matandang lalaki na napatay na nila ang mga matataas na ranggo na adventurer. At inisip ni Orhan na hindi alam ng guild ang tungkol sa kanila dahil hindi sila nagpapakilala,
ngunit nagtataka siya kung bakit ayaw nilang linisin ng mga adventurer ang dungeon at hiniling sa matandang lalaki na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Nakita natin na suot ni Rain ang uniforme ni Albert, at sinabihan niya itong bantayan siya dahil lalabanan niya ang itim na dragon sa loob ng 3 araw. Inayos ni Aaron ang sibat ni Wills, at sinabi ni Wills na nag-eensayo siya ng gusto para talunin ang dragon dahil hindi ito sapat ang lakas para protektahan si Albert noong huling beses na nakaharap niya ito. Nagsusumikap din si Lucera, at hindi pa rin siya sigurado kung sapat ang lakas niya para talunin ang dragon, ngunit determinado siyang gawin ang kanyang makakaya upang makaligtas ang kanyang mga kaibigan sa laban. Sinabi ni Sofia sa kanyang kapatid na ayaw niyang labanan niya ang dragon dahil alam niyang nahirapan si Orhan na talunin ito. Kaya, nag-aalala siya na baka mamatay si Selma. Ibinahagi niya ang kanyang katapangan sa kanya at sinabing naniniwala siya sa kanya, kaya nangako si Selma na babalik ng buhay. Nilisan ng mga bata ang palapag 29 at sinabi sa kanila ni Orhan na magsisimula na sila ng kanilang mga karera bilang mga tunay na adventurer kaya hindi na sila ituturing na mga baguhan. Natanggap ni Estela ang kanilang aplikasyon para pumunta sa ika-30 palapag at sinabihan sila na magpapadala siya ng isang adventurer mula sa Unit 2 para magsilbing tagamasid dahil gusto niyang makita kung kaya nilang linisin ang palapag ng walang tulong. Sinabi niya na pupunta sila roon pagkatapos ng 2 araw, ngunit napagtanto nila na ito rin ang petsa kung kailan lalabanan ng Unit 1 ang itim na dragon. At ipinaliwanag niya na hindi niya ito mababago dahil sa schedule ng tagamasid. Naisip ni Orhan na ipagpaliban ang pagpunta sa ika-72 palapag, ngunit tutol si Sofia dahil alam niyang matagal nang gustong talunin ng Unit 1 ang dragon. Sinabi sa kanya ng mga bata na magiging maayos sila nang wala siya at sinabing hindi sila kailanman magiging ganap na adventurer kung patuloy silang aasa sa kanya. Kaya nagpasya siyang makinig sa kanila at hinayaan silang umalis nang wala siya, ngunit sinabihan na dapat nilang ipakita sa kanya ang kanilang plano para linisin ang ika-30 palapag. Pagkatapos nito, ipinakita ng mga bata kay Orhan ang kanilang plano, at sa palagay niya ay maaaring gumana ito, ngunit sinabihan sila na maging flexible dahil maaaring may hindi inaasahang mangyari. Binigyan niya sila ng mga lucky charm at sinabihan silang huwag pababayaan ang kanilang bantay upang ligtas silang makauwi. Nagtungo ang mga bata sa dungeon at nakarinig si Logan ng mga yabag sa unahan. Kaya, binalaan niya ang kanyang mga kaibigan na may 3 halimaw, ngunit may 4 na goblin na lumitaw at humingi siya ng paumanhin sa maling pagkakaintindi sa numero. Ngunit sinabi sa kanya ni Sofia na ayos lang at nilipol nila ang mga goblin gamit ang kanilang mga spell. Hindi makapaniwala ang nagmamasid na sila ay mga baguhan dahil hindi sila nahirapan sa mga goblin, at sinabi nila sa kanya na ito ay dahil mayroon silang isang mahusay na guro. Ang Unit 1 ay nasa ika-72 palapag kung saan sumugod ang itim na dragon sa kanila. Kaya, binigyan ni Selma ng buff ang lahat habang naghahanda sila para sa labanan. Inatake sila nito gamit ang buntot nito, ngunit inilihis ito ni Wills at lumikha ng isang butas para putulin ito ni Orhan. Nakarating din ang mga bata sa silid ng boss sa ika-30 palapag, ngunit nakakita sila ng isa pang grupo, at naisip ni Logan na kailangan nilang makausap ang mga ito dahil gusto nilang labanan mismo ang boss. Sinabi niya sa kanila na sila ay mula sa Silver Rabbits, at alam ng mga adventurer na ang Dragon Slayer ay kanilang guildmate, kaya tinanong nila si Logan tungkol sa kanya. Tumanggi siyang magsalita, ngunit sinabi ni Xian sa kanyang kaibigang si Zuriel na alamin ang katotohanan. Kaya, nabasa niya ang nasa isip ni Logan. Sinabi niya na ang Dragon Slayer ay ang guro ng bata at maaari nila itong gamitin upang akitin siyang lumabas. Kaya, napagtanto ng nagmamasid na mapanganib sila, ngunit agad nilang pinugutan ito ng ulo. Kaya, tumakbo ang mga bata para sa kanilang buhay. Hinarangan ng isa sa mga adventurer ang mga labasan at sinabing kaya niyang hawakan ang mga bata ng mag-isa habang ang iba ay nag-uusap kung paano nila papatayin ang Dragon Slayer. Sinabihan ni Carol ang kanyang mga kaibigan na tumakas, at sumugod siya, ngunit pinalipad siya ng lalaki. Humanga siya na tumalon ito palayo upang mabawasan ang impact, ngunit alam niyang hindi na siya makagalaw. At nangako si Xian na hindi niya sasaktan ang mga bata kung susuko sila. Bumalik tayo kay Selma habang sinasabihan niya si Orhan na putulin ang pakpak ng dragon, ngunit huminto siya nang biglang umilo ang kanyang kwintas. Napagtanto niya na ang mga bata ay nasa problema at isiniwalat na ang mga lucky charm na ibinigay niya sa kanila ay mga warning device lamang. Kaya, nag-alala si Selma. Naisip niya na dapat nilang talunin ang dragon sa lalong madaling panahon. At alam niyang nasugatan na ito, ngunit kakailanganin pa rin ng oras para matapos ito. Inilabas nito ang lilang ulap nito, na siyang nagpapagaling sa lahat ng mga pinsala nito, at nagulat ang lahat na kaya nitong gawin iyon dahil hindi pa nito nagamit ang galaw na iyon noon. Inisip ni Orhan na nasa pinakamasamang posibleng sitwasyon sila dahil bumalik na sa ganap na lakas ang dragon at kailangan nilang magmadali upang iligtas ang mga bata. Natarante si Sofia habang nakatingin kay Carol, ngunit pinigilan siya ni Logan. Ipinaalala sa kanya na maaaring mag-regenerate si Carol at ang kanilang unang trabaho bilang mga adventurer ay ang makabalik na buhay. Naghanda sila upang labanan ang lalaking si Giba. Kaya, ginamit ni Logan ang kanyang mga buff at umatake si Sofia gamit ang isang Thunder Arrow, ngunit agad itong tinamaan ni Giba.
Hinabol niya sila, ngunit nag-activate si Logan ng isang bitag, sinabi kay Giba na madali siyang mahulaan. Umatake si Logan gamit ang kanyang sibat, ngunit nahuli ito ni Giba at madali siyang nakawala, at ibinagsak si Logan sa lupa. Naghanda siyang tapusin si Logan, at nag-isip si Sofia kung ano ang dapat niyang gawin. Inihampas ni Giba ang kanyang espada, ngunit bigla siyang natigilan ng gamitin ni Sofia ang mahiwagang kapangyarihan nito. Napagtanto niyang espesyal niyang kakayahan iyon, kaya't pinabagsak niya si Giba sa pader. Mabilis niyang pinuntahan si Logan para pagalingin, ngunit muling bumangon si Giba, kaya sinabi ni Logan sa kanya na kailangan nila siyang atakihin gamit ang lahat ng mayroon sila. Samantala, nagpatuloy ang laban sa itim na dragon, at alam ni Orhan na hindi siya dapat magpigil, kaya pinahusay niya ang kanyang espada, sumugod dito ng harapan, at ginamit niya ang kanyang bagong Divine Flash skill. Hindi makapaniwala si Selma kung gaano kalakas ang kanyang atake, at nagawa niyang pabagsakin ang dragon, ngunit muling na-regenerate ito ng lilang hamog, at muling bumangon ito. Naisip ni Orhan na kailangan niya itong tuluyang lipulin sa isang atake upang hindi na ito muling bumangon, ngunit umatake ito gamit ang buntot nito. Kaya mabilis na naglagay si Selma ng harang, ngunit natangay pa rin siya ng hangin. Naghanda ang dragon na gamitin ang kanyang hininga, ngunit ginawang sibat ni Orhan ang kanyang espada, sinaksak ito sa ulo, at nagawa niya itong tuluyang wasakin. Nakita natin si Logan na napabagsak, at sinabihan niya si Sofia na tumakbo, ngunit takot na takot ito para gumalaw. Sinabihan ni Xian si Giba na patayin siya dahil ang espesyal na kakayahan nito ay maaaring maging problema sa hinaharap, kaya naghanda siyang patayin ito. Nagmakaawa si Sofia na may magligtas sa kanya at dumating si Orhan sa tamang oras, na pinasabog si Giba. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli, sinabi sa kanya na maayos ang ginawa niya, at sinabi niya na siya na ang bahala sa iba. Napansin ni Xian na tila galit ito, ngunit mas galit siya sa kanyang sarili dahil nabigo niya ang kanyang pangako na protektahan sila. Tinanong niya si Xian kung bakit nila tinarget ang mga bata, kaya sinabi niya na ginagamit nila sila bilang pain para lumabas siya. Naisip ni Zuriel na madali lang siyang mapatay dahil 3-on-1 ang laban. Ngunit bigla niyang ginamit ang kanyang mahika at nahuli ang dalawa sa kanila, na pinalaki ang kanilang bigat ng 100 beses. At tinapos niya sila gamit ang kanyang Earth Shock. Sumugod siya kay Xian, ngunit nagulat siya na naharangan nito ang kanyang atake. At pinasabog siya nito pabalik gamit ang kanyang Blizzard Magic. Sinundan niya ito ng isang kidlat. At hindi makapaniwala ang mga bata na nahihirapan si Orhan. Nagtataka si Orhan kung paano nakakapagkas ng special rank magic si Xian ng napakabilis. At sa tingin niya ay malakas din ito. Nabanggit niya na gusto niya itong i-recruit, ngunit tumanggi itong makisangkot sa mga mamamatay tao, at nagsimula siyang mag-isip na naaalala niya ang isang taong kilala niya noon. Nagtataka si Orhan kung bakit niya pinapatay ang ibang mga adventurer, kaya binanggit niya ang tungkol sa pagkatalo ng orihinal at ang replika na nahulog sa kamay ng mga kaaway, kaya ang pag-abala ng oras ang tanging pagpipilian nila. Hindi maintindihan ni Orhan ang sinasabi niya, ngunit sinabihan niya itong dapat na siyang sumuko. Bigla siyang nawala sa sarili, sinasabing ang mga taong katulad niya ang naglalapit sa mundo sa pagkawasak. At sinimulan niya itong atakihin muli. Hindi makapaniwala si Orhan kung gaano karaming explosion spell ang maaari niyang gamitin ng sabay-sabay. At naisip ni Xian na imposibleng nakaligtas siya. Ngunit nakita natin na ginawa niyang kalasag ang kanyang espada. Bigla niya itong ginawang latigo at hinawakan siya, sinabi sa kanya na hinihintay niya itong bumaba ang kanyang bantay, ngunit natanggal ang kanyang hood. At bigla niyang nakita ang isang flashback nito. Nagsimula ring magtaka si Xian kung siya ba si Orhan, at sa wakas ay napagtanto niya na siya ay minanipula para isipin na patay na ito. Sinabihan niya itong bitawan siya dahil hindi niya ito kayang labanan, ngunit nagtataka siya kung bakit kinakausap siya nito na parang magkakilala sila. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit bumalik sa normal ang kanyang espada nang maubos ang kanyang mahika. Nakita niyang nagsisimula ng bumangon muli ang mga kasamahan ni Xian, ngunit dumating din sina Selma at ang iba pa, kaya nagpa siya si Xian na umatras, sinabi kay Orhan na umaasa siyang hindi na nila kailangang magpatayan sa susunod nilang pagkikita. Natuwa si Selma na maayos si Sofia at lahat sila ay nagpasalamat kay Orhan sa pagliligtas sa kanila. Inisip ni Logan kung kilala niya si Xian, ngunit hindi siya sigurado at nalilito pa rin sa kanyang naaalala. Nakita natin si Xian na iniisip kung paano buhay si Orhan, ngunit hindi siya makapaniwala na nagkita sila bilang magkaaway nito. At nanumpa siyang maghihiganti sa babaeng kumuha sa kanya mula sa kanya, na nangangakong pagsisisihan niya ang kanyang kapanganakan. Pagkatapos noon, nakipagkita si Orhan kay Sofia at sa iba pa, at binanggit na pagkatapos ng insidente, dapat nilang makita kung gaano talaga sila kahina, kasama na ang kanyang sarili. Naisip ni Carol na hindi siya kapanipaniwala dahil nakaligtas lamang sila dahil sa kanya. Ngunit binanggit niya na kung nagpatuloy ang laban, lahat ay mamamatay, kasama na si Selma at ang iba pa. Kaya, sa tingin niya ay kailangan din niyang maging mas malakas dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang pagsisisi. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.